Hello guys! Kumusta? Dahil maraming nang nag-request kung paano i-extend ang Starlink Wi-Fi range. Ito na guys ang guide. Alam mo ba pwede natin i-extend ang Wi-Fi range up to 10 kilometers? Good timing guys! Kasi may isang client na nag-inquire sa akin. Gusto niya bumili sa akin ng Starlink, pero ito ang catch. Dapat mapaabot namin yung Starlink internet sa farm niya. Bale ito yung senaryo. Yung bahay nila malapit sa may bundok. Ang problem, yung farm niya nasa may kabilang side ng bundok. Kung makikita nyo dito, diagram ko. Walang line of sight mula sa bahay nila kasi nakaharang yung bundok. Kung mapapansin nyo, need namin ipa-curve or L-shape yung transmission ng internet. Bale yung distance sa bahay nila at farm mga around 10 kilometers. Ang best solution sana dito is fiber line connection para mas stable yung internet speed. At ito na nga, may another problem pa. Yung dadaanan, bangin, tapos gubat pa. If maglinya kami ng fiber, in terms of maintenance, mas magastos din siya. What if may makat sa fiber line? Mas time consuming pag-check nun. Lalo na at non-techie ang client ko. Dahil sa case na yon, ito ang naisip naming solution. I-transmit ang internet via wireless connection, gamit point-to-point o P2P connection. Bale 4 outdoor router ang gagamitin namin. Ito yung concept, isa sa bahay nila as sender ng internet. Then yung dalawang router andun sa may gitna. Yung isa, receiver, at yung isa, sender papunta sa farm. Para sa detailed diagram, ito po siya. Ito naman po yung complete package ko kay client. Isang Starlink Gen 3, isang Mikrotik Hex with filtering, 4 pieces outdoor router, at Cat6 LAN cables. If interested ka sa ganitong setup, message lang po. Pwede nyo din directly bilhin sa Lazada. Yung mga product links po nasa description. Then follow nyo lang tong tutorial ko. Itong guide ko po, applicable din to sa may mga piso Wi-Fi. Ito yung diagram para may idea kayo. Mas lalawak ang range ng piso Wi-Fi nyo. Mas madami pwedeng makakonect. Equals madaming kita. Tara guys, simulan na natin. Nga pala guys, huwag nyo kalimutang i-like yung ating video at mag-subscribe din. Salamat. Bago ang lahat, i-make sure muna natin na tama ang setup o installation natin ng Starlink. Dito kasi sa Starlink Gen 3, manual na ang alignment or paggalaw ng dish. If di tama ang alignment, there is a high chance na mag-below 100 Mbps ang speed. Ito po yung guide paano i-align ang dish. I-open lang ang Starlink mobile app. Gaya dito sa setup ko ng Starlink, naka-misalign. Pwede nyo itong i-click para ayusin ang alignment o mag-scroll down, makikita nyo ang alignment sa menu. Tap nyo lang, then lalabas to. Ito yung current position ng Starlink ko, kaya need siya ayusin. Dapat nakapasok dun sa rectangle ang pinaka-goal. Real time mo makikita ang movement. Tulad nito, ginagalaw ko ang dish. Galawin mo lang ang dish until nakapasok na siya sa rectangle na box outline. Ang pinaka-purpose nito is para naka-point directly towards Starlink satellites in outer space. Ang benefits nito, bibilis ang transmission ng data at pwede din tumaas ang speed at bumaba ang latency o ping. Syempre, check nyo din ang obstruction, iscan nyo lang. If mabagal pa din, try mo i-reboot, i-unplug mo lang, then saksak mo lang ulit. I assumed na between 100 to 200 Mbps na ang speed mo. Kaya tara simulan na natin i-extend ang iyong Wi-Fi. Simulan na natin yung guide paano ma-extend ang Wi-Fi range. Start tayo sa Starlink Gen 3. Sa Gen 3 router may built-in 2 Ethernet LAN ports na siya. No need na ng Ethernet adapter pag naka Starlink Gen 3 ka. Alisin nyo lang yung rubber cover sa likod ng router para makita nyo yung LAN port. Saksak nyo lang yung LAN cable nyo kahit saan doon. Then, yung kabilang dulo ng LAN cable papunta sa Mikrotik Hex with filtering port 1. Sa mga nagtatanong, bakit need pa ng Mikrotik Hex with filtering? Para po di maban ang Starlink hardware at account nyo. Kasi bawal kay Starlink gamitin pag download ng copyrighted contents like movies,
software, at iba pa. Lalo na pag nag-torrent kayo. Isa sa mga filtering ng Microtik na binebenta namin ay may anti-torrenting, anti-ISP detect, anti-DDoS, anti-hack, anti-high downloads, anti-Starlink stow para to sa mga naka-Starlink Gen 2. May gaming priority syempre at bandwidth management. If need nyo ng Microtik Hex with filtering, message nyo lang ako sa FB Messenger ko. Ito yung link, added na din po sa description. If gusto nyo worry-free kayo, message nyo lang po ako. Kasi mas malaki mawawala sa nyo pag naba ng Starlink nyo. Once connected na sa Microtik Hex Port 1, sure na tayo na filtered connection na ang matransmit natin. Kaya safe na safe at worry-free ang client natin at ako din syempre. Pwede na tayo mag-transmit ng internet sa first outdoor router natin. Nga pala ito ang gamit kong outdoor router para kay client. Comfast CF E314N version 2. Quick unboxing po natin para makita nyo ang laman. Syempre unang makikita ang CPE, yung pinaka-outdoor router antenna. PoE power supply, power cable. May plastic ties din po yan. Warranty card at manual guide nasa box po, di ko na lang nilabas. If gusto nyo din ng ganitong setup, message nyo lang po ako sa FB Messenger. Or pwede nyo din directly bilhin sa Lazada. Yung mga product links po nasa description. Sa mga nagtatanong bakit Comfast ginamit ko, mas user-friendly kasi siya. Easy to set up. Remember, non-techie yung client ko. In case kasi mag-reset or reconfig, pwede siya magawa sa mobile phone lang. No need ng laptop or computer. Before tayo mag-proceed sa tutorial, gusto ko lang mag-thank pala sa'yo. Oo, ikaw na nanonood. Sana po mag-subscribe din po kayo. Marami tayong new viewers na hindi pa nakasubscribe. Baka naman po, free lang yon. Pahit naman ng subscribe button at palike din ng ating video. Maraming salamat po. Then, super thanks sa mga ka-Starlink natin na nag-subscribe at join sa aking munting YouTube channel. Thanks po sa support. Di ko na kayo maisa-isa. Super thanks po sa inyo. Comment lang po kayo if may question kayo. Susubukan kong sagutin sa abot ng aking makakaya. Yung ibang question nila, nasagot naman po natin tulad ng mga ito. Proceed na tayo main topic. Ganito lang po ang pag-setup ng Comfast CF E314N version 2 hardware. Dito sa outdoor router antenna, i-remove muna natin yung pinaka-cover. I-press nyo lang po ito para maalis yung pagla-lock din. Maalis nyo na siya. Makikita natin ang on and off switch. LAN port po yung label nitong nasa left side. Then yung nasa right one port naman ang label nitong nasa right side. Itong nasa gitna po, reset button siya. In case mag-reset kayo ng config, press nyo lang yun ng 4 to 5 seconds. Bali, ganito po dapat ang setup nyo. Connect nyo lang yun, power cable at PoE power supply. Then saksak sa outlet or extension wire nyo po. Then yung LAN cable nyo, saksak nyo sa port na PoE ang label din. Yung kabilang dulo sa outdoor router antenna na ang port label is LAN, yung nasa rigged side. Ayun, makikita nyo may ilaw na din ang outdoor router antenna. Tapos na po tayo sa hardware setup. Pwede nyo na po i-check ang phone nyo kasi may new SSID or Wi-Fi name na lalabas. Ganito ang sample. Nag-start siya sa word na Comfast_. Doon po tayo mag-connect. Once connected na po tayo, pwede na natin makonfigure ang outdoor router. Open nyo lang ang browser nyo o Google Chrome po ang gamit ko. Then, i-type sa address bar ang 192.168.19.1. Ito po ang lalabas. Type nyo lang na password admin. Then, submit. Ang default mode po ng Comfast CF E314N version 2 router is router mode. Dahil first router siya, i-configure natin siya as AP or access point. Click nyo lang yung wizard sa top right. Then AP, makikita nyo naman dun sa diagram natin. Mag-connect muna tayo sa Microtik, kaya ganun po setup natin. Para ang i-transmit ni Comfast is filtered connection na. Then click access point. I-next lang po. Then set natin yung new name ng local SSID or Wi-Fi name niya. Comfast_bridge_1.
ang iset kong Wi-Fi name for demo purposes. Para makita nyo yung flow ng connection later on. For COMFAS number 1 to COMFAS number 2, transmitting internet to COMFAS number 3, then all the way to COMFAS number 4. If nakapiso Wi-Fi ka at gusto mo mapalawak ang range, dun po sa COMFAS number 2, router config ko siya ituturo. Dito muna tayo focus sa COMFAS number 1 as AP mode. Set naman natin ang Wi-Fi password. For demo, Starlink 123 lang po ang password. Sa bandwidth, pinili ko po ang 20 MHz. Ang 20 MHz ay good for long-range transmission pero lower internet speed. While ang 40 MHz ay good for short range pero higher internet speed, we might need to more than 4 routers or mas malawak na range na CPE or outdoor router. Then sa channel, auto na lang po. Normally, ang suggested dito is channel 1, 6 at 11. Kasi sila yung di naga-interfere sa isa't isa at hindi congested. Pero para makasure kayo, need nyo ng Wi-Fi analyzer. Di ko na po i-further discuss, medyo technical na siya. Dahil remote area naman si client, wala namang possible interference sa ibang channel. Then proceed na tayo sa launch range. Dito 5 kilometers ang iset ko. Then click modify. Mag-restart po ang router niyan. Normal po yon habang naga-restart pa. Pwede na po natin i-connect yung isang LAN cable sa Mikrotik hex port number 2. Then yung kabilang dulo sa COMFAS PoE power supply na port label is LAN. Ang purpose po nito, bibigyan natin ng internet yung COMFAS number 1. Then sa phone nyo, lalabas na yung Wi-Fi name na COMFAS_bridge_1. Dun po tayo mag-connect. Once connected na, mag-quick speed test po tayo via fast.com. Nasa 30 Mbps po ang speed. Lagyan na natin to ng sulat na B number 1. Next natin, set up natin ang COMFAS number 2 as bridge mode. Itong bridge mode, ito ang ginagamit sa mga piso Wi-Fi para mas malawak ang range. It yung pinaka-diagram if gagawin mo sa piso Wi-Fi. Same concept lang siya. Imagine muna lang na yon. COMFAS number 1 ay ang piso Wi-Fi AP or access point nyo. Tara, config na natin. Syempre, set up nyo muna yung hardware. Connect na tayo sa COMFAS number 2. Balik lang po sa Google Chrome. Then, i-type sa address bar ang 192.168.19.1. Same process. Admin lang din ang password. Click nyo lang ulit yung wizard sa top right. Then bridge na this time. Then station. Then secondary site. I-update ko yung IP address, yung last part. Change to number 2. Yan yung bagong IP address para ma-access yung portal. Next lang ulit. Once nasa bridge settings na, click nyo lang yung switch icon. Para ma-scan at makakonect tayo sa COMFAS number 1. Click lang natin tong icon na ito para mag-connect. Then lagay na natin yung password na Starlink 123. Sa launch range, 5 kilometers ulit ang set natin. Then next lang po ulit dito sa part na to. Kadalasan pag piso Wi-Fi, ginagawa nilang same SSID lang para di magka-issue sa portal. New name na lang para sa demo natin. COMFAS_bridge_2 ang iset kong Wi-Fi name for demo purposes. Starlink 123 lang po ulit ang password. Ito po pwesto ng COMFAS number 2 sa diagram natin. Nasa gitna siya para mag-receive ng internet from COMFAS number 1. Then yung COMFAS number 3 nakapoint sa direction kung nasaan ang farm ni client. Dito sa hardware setup ng COMFAS number 3, naka-wired connection tayo. Same concept sa COMFAS number 1. Naka-AP mode tayo. Ang difference lang, ang source natin ng internet ay yung COMFAS number 2 via wired connection. Bale, ganito po yung connection ng LAN cable. From COMFAS number 2, 1 port label, to COMFAS number 3, PoE power supply, LAN port label. Config na po natin yung COMFAS number 3, same process lang. AP mode din, set natin yung SSID or Wi-Fi name to COMFAS_bridge_3. Same password lang po, Starlink 123 para sa demo natin. Good to go na po yan. Mag-transmit na yan ng internet papunta sa direction ng farm ni client. Forgot to mention, walang main power source sa pwesto ng COMFAS number 2 at 3.
Naka-solar setup siya. Yun ang pinaka-power source niya. Then, yung COMFAS number 4, same process lang sa COMFAS number 2. Ang config niya is bridge mode. Then, nakakonect tayo sa COMFAS number 3. Ayun, ganun lang po yung setup natin sa gusto ng mas long range. Ang suggested ko po na gamitin itong TP-Link CPE710. Search nyo lang po sa YouTube, madaming tutorial niyan. Comment down below po if question kayo related dito sa COMFAS setup natin kay client. Thanks po sa panunood. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you on my next video.